Sa isang elementarya sa Quezon City, isang maulan na umaga inaasahan ng substitute teacher na si Sarah Villanueva na magiging ordinaryo lang ang araw niya, ngunit isang nanginginig na tinik ng bata ang tuluyang magpapabago sa kanyang buhay. Maam ang sakit-sakit po. Si Papa po ang gumawa nito. Ang salitang ito mula kay Hannah Reyes, isang 7 taong gulang na babay ay tila simple ngunit sa likod nito ay may nakatagong kadiliman na hindi kayang isipin. Nang agad na tumawag si Maam Sarah sa pulisya, nakakagulat ang kanilang sinabi. Ang ama po ni Hannah ay 3 buwan ng tsomatos. Kung ganon, sino ang nakpapahirap sa batang ito at bakit sinasabi ni Hannah na lagi pong pumupunta si Papa sa gabi, ang katotohanang mabubunyak sa paghahanap ng sagot sa misteryong ito ay isang kwentong nakakagulat at nakakadurok ng puso na higit pa sa inaasahan ng sinuman. Ano ang pagkakakilanlan ng kadilimang sumira sa isang pamilya? At ano ang nangyari sa nawawalang ateniyang si Yasmin? Huwag palampasin ang katotohanang mabubunyag na may mga twist na hindi mo mahuhulaan hanggang sa huling sandali. Ang kwentong ito ay malalim na tatatak sa iyong puso at hindi mo magagawang bitiwan hanggang sa dulo. Kung nais niyo pa ng mga ganitong nakakaantig at nakakagulat na kwento, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang like button. At mas magpapasalamat kami kung iwan ninyo sa komento kung saan ninyo pinapanot ang video na ito. Ang inyong interes at suporta ang nagiging lakas namin upang makalihan ng mas magagandang kwento. Sa isang tahimik na silid-aralan sa isang paaralan, sa Quezon City tumatama ang ulan sa mga bintana. 8:30 ang yumaga tumayo. Ang substitute teacher na si Sarah Villanueva sa harap ng kanyang grade 2 class at nagsimulang mag-check ng attendance. 27 bata ang nakaupo sa kani-kanilang upuan. Ang kanilang mga inosenteng mukha ay nakatingin sa bagong guro na may halong pagtataka. Hannah Reyes, isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran ng silid. Nang mapatingin si Sarah sa direksyong iyon, nakaramdam siya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Si Hannah, hindi tulad ng ibang mabata, ay nakayuko lang sa kanyang upuan. Lukot ang kanyang blusang uniforme at sa kabilang mainit na panahon ng Mayo nakasuot siyang isang long-sleeved hoodie. Baguhan pa lamang si Sarah sa pagtuturo, ngunit mayroon siyang pambihirang kakayahang mapansin ang mga maliliit na pagbabago sa mga bata. Hindi niya pinalampas ang kakatuwang paraan ng paglalakad ni Hannah. Tila maingat siyang gumagalaw na parabang may masakit sa kanya. Nagsimula ang klase at lumipas ang unang subject. Aktibong nagtataas ng kamay ang mabata para sumagot, ngunit si Hannah ay nanatiling nakasupsop sa kanyang desk. Ilang beses sinubukang kausapin ni Sarah si Hannah, ngunit tumatango lang ng bahagya ang bata at hindi nabibigay ng mayos na sagot. 10:00 umaga, oras ng recess. Habang nagtatakbuhan ang mga bata sa labas, napansin ni Sarah habang nakayos ng gamit na si Hannah ay nakaupo pa rin. May kinukuha ang bata sa kanyang bag nang bigla itong napangiwi sa sakit. Hannah, okay ka lang ba? Nang lumapit si Sarah, nagulat na napatingala si Hannah. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang puso ni Sarah. May mga bakas ang luha sa gilid ng magamata ni Hannah at ang kanyang magalabi ay nanlalamig at maputla. Maam, nanginginig ang boses ni Hannah. Pwede po bang mag-CRU naman? Gusto mo bang samahan kita? Umiling si Hannah. Ngunit nang subukan niyang tumayo, napangiwi siyang muli at napaupo. Naramdaman ni Sarah sa kanyang kalooban na mayroong mali. Hannah, may masakit ba sa iyo? At doon na nangyari. Nang subukang iangat ni Hannah ang kanyang bahagyang umangat, ang kanyang hoodie, at nakita ni Sarah ang maitim na pasa sa gilid ng katawan ng bata. Namutla ang mukha ni Sarah. Ano to, saan mo nakuha? Yan, mabilis na ibinaba ni Hannah ang kanyang damit. At sa mahinang boses na parang nagbubunyak ng isang sekreto, bumulong siya. Masakit po. Sobrang sakit, ma'am.
Lumuhod si Sarah para makpantay ang kanilang mamata. Sino ang gumawa niyan? Sino ang nanakit sa iyo? Hana nanginginig ang mga labi ni Hana. Sandaling katahimikan ang bumalot at sa labas ng silid-aralan maririnig ang tawanan ng mga bata. Ngunit sa loob ng classroom para bang tumigil ang oras. Si Papa po. Si Papa ang gumawa nito. Nablanko ang isip ni Sarah. Child abuse. Ang salitang iyon ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Naalala niya ang Child Protection Manual na pinag-aralan nila sa kolehiyo. Hana, sandali lang. Tutulungan ka ni Maam. Nanginginig ang kamay ni Sarah habang isinasara at nilolok ang pinto ng silid-aralan. Naglalaro pa rin ang nga bata sa hallway at sa sandaling ito kailangan niya ng oras na silang dalawa lang ni Hana. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa 911. Hello, pulisya po ba ito? Gusto ko pong makripot ng child abuse. Sinubukan ni Sarah na maging kalmado habang ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ang kalagayan ni Hana, ang mapasa at ang sinabi ng bata. Sinabi ng pulis sa kabilang linya na agad silang darating. Ngunit pakalipas ng 15 minuto ang sinabing dumating na pulis ay yumanik sa buong mundo ni Sarah. Mampasensya na po pero ang ama ni Hana Reyes, si Miguel Reyes, ay kasalukuyang comatose at naka-confine sa ospital. 3 buwan na po. Ano po si Mr. Miguel Reyes po? Ay naktamo ng malubang pinsala sa isang car accident noong Pebrero at hindi pa rin nakakamalay hanggang ngayon. Kaya imposible pong ang ama ang nanakit sa bata. Bago pa man matapos ngang pulis ang kanyang sinasabi, nang hina ang matuhot ni Sarah. Kung ganoon, sino ang papa na tinutukoy ni Hana? Nagsisinungaling ba ang bata o? Nakaupo pa rin si Hana sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Sarah at sinabing, Ma'am, bakit po laging pumupunta si Papa sa gabi? Sabi niyo, po nasa ospital siya sa sandaling iyon. Parang biglang lumamig ang temperatura sa silid-aralan. Naramdaman ni Sarah ang malamig na kilabot sa kanyang likod. Mayroong kakaiba. Hindi mayroong talagang mali. Patuloy pa ring tumatama ang ulan sa bintana at sa hallway, maririnig pa rin ang tawanan ng nga bata. Ngunit sa sandaling ito ang maliit, na silid-aralan kung saan naroon sina Sarah Villanueva at Hana Reyes ay naging isang espasyo ng lihim na hindi kayang pasukin ng sinuman. At sa loob nga, lihim na iyon ay nagtatago ang kadiliman ng isang tao, ang pagdurusa ng isang bata at isang katotohanang hindi pa nabubunyag. Hinawakan ni Sarah ang maliit na kamay ni Hana. Sa pamamagitan ng malamig at nanginginig na kamay na iyon, naramdam niya ang takot ng bata. Ano ang nagdulot nito sa kanya? At totoo nga bang ang isang amang comatos ang siyang nananakit sa kanya gabi-gabi? Hana, marahang sabi ni Sarah. Proprotektahan ka ni Ma'am. Huwag kang matakot. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Hana ay lalo pang nagdulot ng kalituhan kay Sarah. Ma'am, kailan po ulit matutulo si Papa? Hanggang kailan po siya sa bahay namin? Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Sarah. Paulit-ulit na, umaling-awngaw sa kanyang isipan, ang huling sinabi ni Hana. Kailan po ulit matutulog si Papa? Paanong makakawi sa bahay ang isang amang comatose? Nagpagulong-gulong si Sarah sa kama ini, isip ang daan-daang posibilidad ngunit wala ni isa man ang may lohikal na paliwanag. 5:00 madaling araw sumuko na si Sarah at bumangon. Habang nakakape at nakatingin sa labas ng bintana, napansin niyang tumila na ang ulan. At ang malabong sinang ng bukang liwewe ay sumisilip sa pagitan ng makulay abong apartment ng Maynila. Nananakit ang kanyang dibdib sa pag-alala para kay Hana. Nakaligtas kaya ang bata sa gabi? 7:30 umaga, mas maagang dumating si Sarah sa paaralan. Tahimik pa ang maliit na elementarya sa Quezon City at tanging ang guwardiya sa gate ang bumati sa kanya ng may ngiti.
Habang naglalakad sa hallway papuntang faculty room, naisip ni Sarah na parang panaginip lang ang manangyari kahapon. Ngunit pagpasok niya sa silid-aralan, nalaman niyang lahat ay totoo. Bakante ang upuan ni Hannah. Lumipas ang alas 8, lumipas ang 8:30, ngunit hindi dumating si Hannah. Bumilis ang tibok, nege puso ni Sarah. May nangyari kaya kagabi? Agad siyang tumakbo sa opisina, nege principal para i-report ang sitwasyon. Si Principal Santos, isang lalaking nasa mid-60s na may mamong mukha, ay unti-unting dumilim ang ekspresyon habang nakikinig sa ulat ni Sarah. Ma'am Sarah, tumawag po ang pulisya kahapon. Sinabi nila na ang DSWD ang pansamantalang kukuha na kustodiya kay Hannah. Kung ganun, nasaan po si Hannah? Ngayon nasa isang ligtas na lugar po siya. Nunit uminto sandali si Principal Santos. Mang Sarah, sigurado po ba kayong hindi kayo nag-overreact sa pag-report si Mr. Miguel Reyes po ay talagang 3 buwan nang gikomatose? Ako na po mismo ang nag-verify sa ospital. Naguluhan si Sarah. Pero malinaw po ang sinabi ni Hannah na sinaktan siya nga tatay niya. Minsan hindi pa kayang ihiwalay magabata ang imahinasyon sa realidad. At sa kanarinig ko na, ang asawa ni Mr. Reyes ay dumaranas ng depresyon mula nang maaksidente ang asawa niya. Mahirap ang sitwasyon ng pamilya, kaya naiintindihan naman kung nalilito ang bata. Sa sinabi niyang principal, nagsimulang magduda si Sarah kung naging padalos-dalos ba siya. Ngunit ang maitim na pasa sa tagiliran ni Hannah ay tunay. Iyon ay hindi imahinasyon. Nagsimula ang klase sa umaga, ngunit ang isip ni Sarah ay nasa kay Hannah. Nagtataka ang nga bata kung bakit tilalutang ang kanilang guro at panay ang tanong, ngunit hindi makasagot ng maayos si Sarah. Pagsapit ng tanghalian, nakpasya si Sarah na ayusin ang upuan ni Hannah. Baka may naiwan itong gamit. Nang buksan niya ang drawer ng desk, nakita niya ang ilang lapis pambura at isang maliit na pink na pencil case. Nang kunin niya ang pencil case, nakaramdam siyang kakaibang lamig. Isa itong ordinaryong plastik na pencil case, ngunit puno ito nga gasgas at ang mga gilid ay putpot na parang sinadyang kaskasin. Nang buksan niya ito, nakahanay ng maayos ang mga bagong tasang lapis at sign pen. Ngunit sa ilalim nito nakakita si Sarah ng isang maliit na notebook. Hindi masyadong maliit at simple para tawaging notebook. Gawa ito sa A4 paper na tiniklop ng 4 na beses at ini-stapler sa gitna. Sa pabalat nakasulat sa sulat kamay ng bata ang lihim sa gabi. Nangingini ang kamay ni Sarah. Dapat ba niyang buksan ito? Baka ito ay pribadong diary ng bata. Ngunit para sa kaligtasan ni Hannah, kailangan niyang tingnan. Pinigilan niya ang kanyang pag-aalinlangan at binuklat ang unang pahina. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Sarah. Sa unang pahina mayroong isang drawing na gawa sa Crayola. Isang bahay na kulay kahel at pula na tila nasusunog. At sa harap ng bahay mayroong isang maliit na figura na parang manika. At ang mga braso at binti nito ay bali-bali. Nang buklatin niya ang sumunod na pahina, mas nakakagulat ang nilalaman. Nakasulat sa sulat kamay ni Hannah, dumating na naman siya ngayon. Wala na si ate kaya ako na ang susunod. Masakit po, sobrang sakit. Pero sabi niya huwag kong sabihin kay mama. Baka raw mawala ako tulad ni ate. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Sarah. Ate May, ate si Hannah na mamadaling binuklat ni Sarah ang sumunod na pahina. Bakit po biglang nawala si ate? Umiyak lang si mama kapag nababanggit si ate. Sabi niya pinarusahan si ate kasi masama siyang bata. Kagabi po sumigaw ako. Pero walang nakarinig. Nagtutulog-tulugan lang si mama. Kasi takot din siya sa kanya. Nanginginig na ng husto ang makamay ni Sarah, kaya't hirap na siyang magbuklat ng pahina. Nang makarating siya sa huling pahina, pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Sa huling pahina, may isang pangungusap
na paulit-ulit na isinulat gamit ang pulang Crayola, sumigaw si ate. Pero walang nakarinig. Sumigaw si ate. Pero walang nakarinig. Sumigaw si ate. Pero walang nakarinig. Ang parehong pangungusap ay pumuno sa buong pahina at ang huling linya ay paliit ng paliit hanggang sa tuluyang mawala. Niyakap ni Sarah ang munting aklat at napaupo sa isang sulok ngang silid. Hindi ito isang simpleng kaso ng child abuse. Mayroong 8 si Hannah at nawawala ito. At natatakot si Hannah na sapitin ang parehong kapalaran. Kung ganon, sino talaga ang papa na tinutukoy ni Hannah kung hindi ang tunay niyang ama na Chomatose? Sino ang nagpapahirap sa batang ito? Agad na tumawag si Sarah sa pulisya. Ngunit ang hepengang pulisya ay nagpakitangang pag-atubili sa karagdagang investigasyon, sinasabing malaki ang posibilidad na imahinasyon lang itong bata. Imposible naman pong ang Chomatose na ama ang suspek, di ba? At sa kasinabingang pamilya na wala namang kakaiba. Matapos ang tawag, nakaramdam si Sarah ng matinding kawalan ng pag-asa. Walang naniniwala kay Hannah. Walang nagseseryoso sa nilalaman ng maliit na diary na ito. Ngunit hindi kayang sumuko ni Sarah. Hindi niya makalimutan ang nanginginit na boses ni Hannah at ang mga matang puno ng takot. At higit sa lahat, ang pagkakaroon ng nawawalang ate ang nagpabagabag sa kanya. Nang gabing iyon, pauwi nagdesisyon si Sarah. Kung limitado ang opisyal na paraan, siya na mismo ang hahanap sa katotohanan. Para kay Hannah at sa nawawala nitong 8. Ang maliit na diary sa loop ng pink na pencil case ay nasa bag na ni Sarah. At ang diary na iyon ang magiging unang susitungo sa katotohanang nakatago sa kadiliman ng isang tao. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Sarah Villanueva. Paulit-ulit niyang binasa ang diary ni Hannah, sinusubukang hanapin ang mga nakatagong pahiwatig. 3:00 ng madaling araw nang may isang mahalagang bagay siyang napagtanto. Walang sinuman ang nakbanggit tungkol sa ate na laging sinasabi ni Hannah. Kinabukasan, magang sinuri ni Sarah ang mga student record ni Hannah sa faculty room. Nang halungkatin niya ang file, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. May ate nga si Hannah. Ang pangalan ay Yasmin Reyes. Dapat sana ay nasa grade 8 na siya ngayon. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi na pumapasok si Yasmin sa eskwelahan mula pa noong Disyembreng nakaraang taon. Opisyal na nakatala bilang transfer due to family reasons, ngunit walang impormasyon kung saang paralan siya lumipat. Agad na tinawagan ni Sarah ang Andres Bonifacio High School, ang dating paralan ni Yasmin. Ang dati niyang advisor, si Ging Elena Cruz, ay tila nagulat sa tanong ni Sarah. Si Yasmin Reyes po, naku, napakasakit ng kasoong batang yan. Bigla na lang siyang hindi pumasok noong unang bahagi ng Disyembre at sa huli nag-drop out na. Nag-drop out po, ano po ang sinabing dahilan ng pamilya? Ang nanay niya mismo ang pumunta rito at sinabing dahil sa kahirapan, ipapadala nila si Yasmin sa makamaana sa probinsya. Ngunit humina ang boses ni Ngung Cruz. Sa totoo lang, bago paman ang Disyembre, malaki na ang ipinagbago ni Yasmin. Paano po siya nagbago? Dati napakasayahin at bibong bata niya. Sikat siya sa klase at lalo na napakagaling niyang tumugtog ng piano. Laging niyang ipinagmamalaki na may lesson siya sa isang music school, linggo-linggo. May halong panghihinayang ang boses ng guro. Pero noong bandang Oktubre, bigla siyang naging tahimik. Tulala sa klase at umiwas na sa mga kaibigan. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. May sinabi po ba si Yasmin nun tungkol sa kung may problema sa bahay? Actually, minsan tinawag ko siya para kausapin. Tinanong ko kung bakit siya nagbago. Umiyak siya at sinabi, "Ma'am, may nakakatakot na tao po sa bahay. Dahil sa kanya hindi na po ako pwedeng tumugtok ng piano." Nanginginig ang kamay ni Sarah. Nakakatakot na tao po, opo. Kaya humiling ako ng conference sa mga magulang niya. Pero sinabi lang ng nanay niya na baka dala lang ang pagiging teenager.
At pagkatapos nun hindi na talaga pumasok si Yasmin. Matapos ang tawag labis na nabagabak si Sarah. Totoo ang itsa diary ni Hana at malaki ang posibilidad na pareho silangang pinagdadaanan. At ngayon tuluyan na siyang nawawala. Hindi na makapaghintay si Sarah. Pagkatapos ng klase dumiretso siya sa bahay ni Hana. Isang two-story na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Mayos ang itsura sa labas ngunit lahat ng bintana ay may kurtina kaya hindi makita ang loob. Nang kumatok siya isang boses ngang babay ang sumagot. Sino po sila magandang hapon po? Ako po si Sarah Villanueva, ang teacher ni Hana. Gusto ko lang po sanang bumisita. Nakaroon ng mahabang katahimikan. At dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang babaeng sumilip ay nasa early 40 ngunit payat ang mukha at may malalalim na dark circle sa ilalim ng mata. Siya si Lorna Reyes, ang ina ni Hana. Kayo po pala ang teacher niya. Pasensya na po. Medyo magulo ang isip ko ngayon. Mahina ang boses ni Lorna at parang boses ng isang taong matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Pinatuloy niya si Sarah sa sala ngunit kahit ang paglakad niya ay tila hindi matatag. Pagpasok sa sala nakaramdam si Sarah ng kakaiba. Malinis at maayos ang bahay ngunit mayroon itong malungkot na pakiramdam. Ang family picture na nakasabit sa isang pader ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang larawan ngang ama-ina at 3 anak. Ang ganda pong family picture ninyo. 3 po pala ang anak ninyo. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Lorna. Si Marco ang panganay, tapos si Yasmin, at si Hana ang bunso. Nasaan po si Yasmin ngayon? Narinig ko po sa school na, lumipat na raw siya. Sa sandaling iyon namutla ang mukha ni Lorna. Hindi siya agad nakapagsalita at nang sumagot nanginginig ang kanyang boses. Nasa probinsya po, si Yasmin sa mga kamag-anak namin. Nahirapan kasi siya sa buhay dito sa Maynila. Ngunit hindi makatingin ng diretso si Lorna kay Sarah. Halatang-halata na nagsisinungaling siya. Kailan po siya babalik hindi ko pa pumasabi. Mukhang adjust naman siya ng mayos dun. Noon may narinig silang yabag mula sa ikalawang palapag. May bumababa sa hagdan. Nang tumingala, si Sarah nakita niya ang isang teenager na lalaki. Matangkad at maayos ang itsura ngunit ang kanyang mata ay may malamig na tingin na hindi angkop sa kanyang edad. May bisita po magalang ang boses ng binatilyo ngunit mayroon itong kalkuladong tono. Mabilis na sumagot si Lorna. Marco anak teacher ni Hana. Maghalo ka. Magandang hapon po. Ako po si Marco Reyes. Magalang na bumati si Marco ngunit nakaramdam si Sarah ng pag-ingat sa kanyang matingin para siyang inoobserbahan at sinusuri. Anong grade ka na Marco? Grade 10 na po. Madalas pong ikwento ni Hana ang tungkol sa inyo. Talaga ano raw ang sabi niya ngumiti sandali? Si Marco ngunit hindi mainit ang ngiting iyon. Sabi po niya lagi niyo raw siyang binibigyan ng pansin. Salamat po. Habang kausap si Marco, lalong lumalaki ang kaba ni Sarah. Para sa isang 16 anyos, napakakalmado at kalkulado niya. At ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang ina ay mayroong tila pa-kontrol. Kailan mo huling nakita si Yasmin? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Si Ate Yasmin po. Parang nung Disyembre pa po. Bigla na lang siyang umalis. Bigla opo. Isang umaga pagising ko wala na po siya. Sabi ni Mama pumunta na raw sa probinsya. Mabilis na sumingit si Lorna. Ilang araw na kasing nag-impake si Yasmin nun. Sabi niya nahihirapan na siya sa Maynila. Ngunit hindi pinalampas ni Sarah ang bahagyang pagkakaiba sa sinabi ni Marco at ng kanyang ina. Sabi ni Marco, bigla siyang nawala. Pero sabi niya ilang araw na siyang naghahanda.
Nakakausap niyo pa po ba si Yasmin lalong namutla si Lorna? Mahirap po kasi ang signal doon. Minsan lang sa landline. Kung ganun po pwede ko pa bang makuha ang contact number, mukhang miss na po kasi ni Hana ang ate niya. Sa sandaling iyon malamig na nagsalita si Marco. Ma'am, gusto po ni Ate Yasmin na putulin ang ugnayan sa amin. Gusto niyang magsimula ulit sa bagong lugar. Baka po lalo lang siyang mahirapan kung pilitin natin siyang kontakin. Nakaramdam si Sarah ng tilabanta sa sinabi ni Marco. Para sa isang 16 anyos napakadiretso at walang emosyon ng kanyang masalita. Biglang tumayo si Lorna at nagsalita. Ma'am, pasensya na po, medyo pagod na po ako. Sa susunod na lang po ulit tayo makita. Naintindihan ni Sarah na hindi na siya pwedeng magtagal. Ngunit habang papalabas ng pinto, na kumbinsi siya mayroong madilim at nakakatakot na sikreto ang nakatago sa bahay na ito. Pawi muling binasa ni Sarah ang diary ni Hannah. Sabi niya pinarusahan si ate kasi masama siyang bata. Ang pangungusap na ito ay may bagong kahulugan. Possible kayang si Marco ang tinutukoy na siya at naalala rin niya ang huling sinabi ni Hannah. Nawala po si ate habang natutulog. Paano po pwedeng mawala habang natutulog ng lamig ang buong katawan ni Sarah? Totoo nga bang nasa probinsya si Yasmin o may mas masahol na nangyari sa bahay na iyon? Nang gabing iyong hindi maalis, sa isip ni Sarah Villanueva ang malamig na titig ni Marco Reyes. Ang kanyang pagiging kalmado at kalkulado na hindi pangkaraniwan para sa isang 16 taong gulang ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Lalo na ang pagbabago sa kanyang ekspresyon ng pag-usapan si Yasmin, parang umaarte, hindi natural at mayroong mali. Kinabukasan ng madaling araw pumunta si Sarah sa mga lugar na malapit sa Andres Bonifacio High School sa pag-asang mahanap ang music school na binanggit ni Gang Cruz. Matapos magtanong sa ilang lugar, natakpuan niya ang isang maliit na piano school kung saan naaalala pa ngang may-ari si Yasmin. Si Yasmin Reyes na kukawawang bata, sabi ngang may-ari, si Ma'am Cecilia, isang babae na nasa mid-50 bumuntong hininga siya nang mabanggit ang pangalan ni Yasmin. Ang kanyang mamata ay nagpakita ngang awa at pag-aalala. Anong klaseng bata po si Yasmin? Isang batang may pambihirang talento. 3 taon siyang nag-aral dito. At siya lang ang nakita kong estudyante sa high school na kayang tumugtog ng nocturne ni Chopin ng ganun kaganda. Punong emosyon at higit sa lahat mahal na mahal niya ang piano. May halong pagmamalaki at panghihinayang ang boses ni Ma'am Cecilia. Kailan po siya nagsimulang magbago? Parang noong Oktubre ng nakaraang taon. Bigla siyang nawalan ng focus sa pagpapractice. Nanginginig ang mga daliri niya at minsan bigla siyang hihinto sa kalagitnaan ng pagtuktok. Huminto sandali si Ma'am Cecilia bago magpatuloy. At pagsapit ng Nobyembre, tuluyan na siyang hindi makapag-concentrate. Minsan habang tumutuktok bigla na lang siyang iyak. Bakit daw po siya umiyok kasi? May sinabi si Yasmin na kakaiba noon. Sabi niya, "Ma'am, may nakakatakot na tao na pumupunta kapag natutulog ako sa bahay." Kaya sabi niya, hindi na rough ako dapat tumugtog na piano. Bawal daw akong gumawa ng ingay. Kumabok ng malakas ang dibdib ni Sarah. Nakakatakot na tao po, oh. Kaya humiling ako ngang conference sa mga magulang, pero ang nanay lang niya ang dumating at sinabing baka masyado lang daw sensitibo ang anak niya. At pagkatapos nun bigla na lang silang nagsabing hihinto na siya. Nakatubili sandali si Ma'am Cecilia bago bumulong. Sa totoo lang kakaiba talaga si Yasmin nung huling araw niya rito. Mas payat siya at may nga kakaibang marka sa kanyang pulso. Tinanong ko siya, sabi niya, nadapa lang daw pero hindi yun sugat na galing sa pakadapa. Anong klaseng sugat po? Parang marka ngang isang taong mahigpit na humawak. Pasa ang buong pulso niya at namamaga ang daliri. Pakiramdam ni Sarah ay hindi siya makahinga.
Si Yasmin ay dumanas ng parehong paghihirap tulad ni Hana. May iba pa po bang sinabi? Si Yasmin tungkol sa bahay nila lumingon si Ma'am Cecilia sa paligid at mas lalong bumulong. Minsan sinabi niya sa akin, pumupunta po si Kuya sa kwarto ko gabi-gabi. At kasalanan din po ni Kuya kung bakit na aksidente si Papa. Pero takot si Mama kay Kuya kaya wala siyang masabi. Nanindik ang balahibo ni Sarah. Kuya, si Marco Reyes. Ano po ang ginawa ninyo nang marinig nyo yun nabagabak din ako ng husto? Nakisip ako kung dapat ko bang i-report agad sa DSWD. Pero wala akong matibay na ebidensya at naisip ko baka mali lang ang pagkakaintindi ngang bata. Nangingini ang boses ni Ma'am Cecilia. Ngayon inisip ko sana pala ni-report ko na noon. Pag-alis sa music school nagpasya si Sarah na hanapin ang magkakaibigan ni Yasmin. Nagdanong-tanong siya sa mga estudyante malapit sa Andres Bonifacio High School unit karamihan. Ay pare-pareho. Ang sagot bigla na lang, daw najing kakaiba si Yasmin o najing tahimik. Ngunit isang babaeng estudyante ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Si Ate Yasmin po may sinabi siyang kakaiba sa amin noong unang linggong Disyembre. Sabi niya, kapag bigla akong nawala sabihin niyo sa pulis na imbestigahan nila ang kuya ko. Parang hihinto ang puso ni Sarah. Ano po ang eksaktong sinabi? Niya akala po namin noon nagbibiro lang siya. Sabi niya ang kuya ko mukha lang mabait, pero nakakatakot talaga siya. Yung aksidente ni Papa si Kuya ang May. Tapos bigla po siyang tumigil. Nang hapong iyon pinuntahan ni Sarah ang DSWD para makita si Hana. Nasa isang temporary shelter ang bata at bagamat takot pa rin tila gumaan ang loop niya nang makita si Sarah. Hana may itatanong si Maam. Puwede mo bang ikuwento ang tungkol kay Ate Yasmin mo nakatubili? Sandali si Hana bago sumagot sa mahinang boses. Takot po si ate kay Kuya Marco. Sinasaktan po ni Kuya si ate. Paano kaniya? Sinasaktan pumapasok po siya sa kwarto ni ate sa gabi. Kahit umiyak si ate, nakukunwari si mama na walang naririnig. Kahit humihingi ng tulong si ate sinasabi lang ni mama na tumahimik siya. Nagsimulang mamo ang luhasam nga mata ni Hana. At bago pumawala, si ate kinausap niya ako. Sabi niya, Hana, kapag nawala ako mag-ingat ka kay kuya. Ikaw na ang isusunod niya. Mahigpit na niyakap ni Sarah ang bata. Nangingini ang maliit na katawan ni Hana. Naalala mo ba kung paano nawala? Ang ate mo ng gabing iyon narinig ko pong naaway sina kuya at ate. Sumigaw po si ating tama na, tapos may narinig po akong malakas na kalabog at biglang tumahimik. Huminto sandali si Hana at mas lalong bumulong. Kinaumagahan pagising ko wala na po si ate. Sabi ni kuya naglayas daw si ate pero nandun pa po lahat ng damit at kamit niya. Nanigas ang buong katawan ni Sarah. Hindi ito simpleng paglalayas. Mayroong masamang nangyari sa bahay na iyon. Hana, ginawa rin ba sa iyo ni Kuya ang nga? Yun tumango si Hana. Mula po nang mawala si ate nagsimula na siyang pumasok sa kwarto ko. Tapos sinabi niya, ikaw na ang susunod. Kapag nagsalita, ka mawawala, ka rin tulad ng ate mo. Biglang hinawakan ni Hana nang mahigpit ang damit ni Sarah. Maam dahil po, nagsalita ako hahanapin po ba ako ni kuya natatakot po ako? Pinakalma ni Sarah si Hana ngunit sa loop niya kumukulo ang galit. Si Marco Reyes isang 16 anyos na lalaki ay sexual na inabuso ang kanyang nga kapatid at nang lumaban si Yasmin itinago niya ito. At ngayon si Hana naman ang biktima. Ngunit ang pinakamasaklap ay alam ngang ina nilang si Lorna Reyes ang lahat ngunit hindi niya napigilan si Marco. O baka naman ayaw niyang pigilan. Nang gabing iyon muling pumunta si Sarah sa presinto. Dala niya ang lahat ng testimonya mula kay Hana. Sama kaibigan ni Yasmin at sa may-ari ng piano school, habang nakikinig ang investigador unti-unting sumryoso ang kanyang muha,
Kung totoo ang sinasabi ninyo, ma'am, hindi na ito simpleng child abuse. Maring mas malala pa. Kung ganun po, sisimulan na po ba ninyo ang investigasyon? Opo, unahin naming ipatawag si Marco Reyes para tanungin. At muli naming bubuksan ang kasong pagkawala ni Yasmin Reyes. Pawi naramdaman ni Sarah na sa wakas isang hakbang na siyang papalapit sa katotohanan. Ngunit kasabay nito isang mas malaking takot ang bumalot sa kanya. Nasaan na kaya si Yasmin ngayon? At buhay pa kaya siya? Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Hana. Hahanapin po ba ako ni? Kuya, walang nakakaalam kung ano ang kayang gawin ni Marco para pagtakpan ang kanyang krimen. Labis na nag-aalala si Sarah para sa kaligtasan ni Hana. At higit sa lahat, ang pananahimik ng inang si Lorna Reyes ang pinakamalaking misteryo. Bakit hindi niya prinotektahan ang sarili niyang nga anak? Ano ang dahilan kung bakit labis niyang kinatatakutan si Marco? Pagkatapos bumalik mula sa presinto, hindi pa rin mapakali si Sarah Villanueva. Nagsimula na ang investigasyon kay Marco Reyes, ngunit sa ngayon, lahat ay nakabase pa lang sa mahinala at testimonya. Kailangan ng mas konkretong ebidensya. Higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung nasaan si Yasmin at kung ligtas ba ito. Kinabukasan, maagang pumasok si Sarah at nagsimulang maghalungkat sa bodega ng paaralan. Umasa siyang may makikitang materyales o litrato na may kinalaman kay Yasmin. Luma na ang paaralan at sa basement bodega nito, tambak ang nga dokumento mula sa mga nakdaang dekada. Matapos ang ilang oras ng paghahanap sa maalikabok na bodega, natakpuan ni Sarah ang isang kahon na naglalaman ng malitrato mula sa school events ng nakaraang taon. Sa loob nito, natakpuan niya ang isang napakahalagang larawan. Ito ay kuha mula sa Family Day na ginanap noong Nobyembre. Nakuhanan si Yasmin habang tumutok ng piano sa entablado at sa audience nakaupo ang kanyang pamilya. Nasa unahan si Lorna Reyes, nakatingin sa anak, at sa tabi niya ay si Marco Reyes. Nang suriing mabuti ni Sarah ang litrato, nanindik ang kanyang balahibo. Ang kamay ni Marco ay nakapatong sa balikat ni Yasmin, ngunit hindi ito natural. Tila mahigpit ang pagkakahawak nito at kitang-kita ang puwersa sa kanyang mga daliri. Ang mas nakakagulat ay ang ekspresyon ni Yasmin. Nakangiti siya ngunit pilit at ang kanyang mata ay puno ng takot. At sa isang sulok ngang litrato may isa pang napansin si Sarah. Ang maliit na si Hana ay nagtatago sa likod ng isang upuan, nakatingin sa kanyang kuya at Aid, at ang mukha niya ay puno ng pangamba. Parang alam na niya kung ano ang mangyayari. Agad na dinala ni Sarah ang litrato sa kanyang kaibigan mula kolehiyo, si Dr. Susan Santos, na isang propesor sa psikolohiya. Eksperto si Susan sa child psychology at may karanasan sa mga kaso ng domestic violence. Sarah, saan mo nakuha to? Agad na sumeryoso ang mukha ni Susan nang makita ang litrato. Kumuha siya ng magnifying glass at sinimulang suriin ang mga detalye. Tingnan mo ang posisyon ng kamay ng lalaking ito. Hindi ito simpleng paglalambing. Ito ay isang tipikal na kilos na nagpapakita ng pagnanasang makmay-ari at kontrolin, talaga, at ang ekspresyon ng babae. Pilit siyang nakangiti, protensyonado ang nga mata at kalamnan niya. Ito ay isang ekspresyon nege pagtatago, nege takot. Tiningnan pang mabuti ni Susan ang litrato at sinabi ang isang nakakagulat na bagay. Sarah, itong lalaki ay malinaw na nagpapakita ng mga katangian ng isang sexual abuser at mukhang alam ito ngang lahat ng miyembro ngang pamilya. Paano mo nasabi? Tingnan mo. Ang tingin ng ina ay nasa anak niyang lalaki. Hindi siya nanonood sa pagtuktok ng anak na babae, kundi binabantayan niya ang lalaki. At itong maliit na bata nagtatago pa habang nanonood. Huminto sandali si Susan at nagsalita sa maseryosong tono. Sarah, sa litratong ito palang malalaman mo nang may malaking problema sa pamilyang ito.
Lalo na itong lalaki mukhang siya na ang may hawak ngang kapangyarihan sa pamilya. Takot sa kanya ang lahat. Kinuha muli ni Sarah ang litrato at sinuring mabuti. Ngayon, niya lang napansin na tensyonado rin ang mukha ni Lorna Reyes at ang tingin niya ay laging nakatuon kay Marco. Para siyang nagbabantay ng isang bombang sasabo anumang oras. Ngunit ang mas kakaiba ay nang baliktarin ni Sarah ang litrato may nakita siyang sulat kamay. Ito ay sulat ni Yasmin, Nobyembre 15, 2023, huling pagtuktok, dinala ako ni Kuya sa isang lugar na kami lang pagkatapos. Mukhang hindi na ako makakatuktok na piano. Sana kung sino man ang makakita ng litratong ito malaman niya kung gaano ako natakot. Nanginginig ang kamay ni Sarah. Ito ang huling mensahe na iniwan ni Yasmin. At isang buwan matapos kunan, ang litratong ito tuluyan na siyang nawala. Nang hapong iyon muling pinuntahan ni Sarah si Hana. Nasa temporary shelter pa rin ang bata ngunit tila mas kalmado na kumpara dati. Hana, may dala akong litrato. Gusto mo bang tingnan? Nang ipakita ni Sarah ang litrato biglang namutla si Hana. Ito po yung araw na huling tumuktok ng piano si ate. Naalala mo ba kung anong nangyari nung araw na yun nag-atubili? Sandali si Hana bago nagsalita ng nanginginig. Ang hanapong paktaktok ni ate noon. Ang daming pumalakpak. Pero pagkatapos, lumapit si kuya kay ate at may binulong. Narinig mo ba kung ano yun bibigyan kita ng espesyal na regalo mamaya sabi niya? Bigla pong natakot ang mukha ni ate. Huminto si Hana at nagpatuloy. Nang gabing, yun may, narinig akong kakaibang ingay sa kwarto ni ate. Sabi ni ate ayoko na tama na. Pero sabi ni kuya, tumahimik ka paano kung marinig ka ni mama. Nananakit ang dibdib ni Sarah. Ang araw na iyon ang huling public performance ni Yasmin at simula rin isang masamang trauma. Hana, may ideya ka ba kung saan napunta ang ate mo? May lugar ba siyang pinagtataguan o paboritong puntahan? Umiling si Hana. Hindi po lumalabas ng bahay si ate? Ayaw po ni kuya na mag-isa siyang umaalis? Lagi siyang tinatanong kung saan pupunta at sino ang kasama. Noon may biglang naalala si Hana. Ay, pero may sinabi po siyang kakaiba. Kapag nawala ako tingnan niyo ang bodega. Bodega opo. Yung bodega po sa bahay namin. Ginagamit po yun ni Papa na imbakan. Pero si kuya po ang may hawak ng susi kaya walang makapasok. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. Posible kayang nasa bodega si Yasmin, hindi ayaw niyang isipin ang ganoong kasamang bagay. Hana, may narinig ka bang kakaibang ingay mula sa bodega? Minsan po sa gabi may naririnig akong parang may kinakalatkat. At minsan may narinig akong boses ng babay na sumisigaw ng tulong. Pero sabi po ni Kuya Tuno lang daw po na gayon. Hindi na napigilan ni Sarah. Agad siyang tumawag sa pulisya at inireport ang sitwasyon. Ipinasa rin niya ang testimonya ni Hana at ang mensahe ni Yasmin sa likod ng litrato. Sige po, agad kaming kukuha ng search warrant. Bibigyan namin ng prioridad ang bodega. Pagkababangang telepono, tumingin si Sarah sa bintana at bumuntong hininga. Nasaan na kaya si Yasmin at buhay pa kaya siya? Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Hana. Boses na sumisigaw tulong. Possible kayang hanggang ngayon naghihintay pa rin ng tulong si Yasmin sa bodega na iyon? Sabik na hinintay ni Sarah ang pagsisimula ng search operation ng pulisya kinabukasan. At umasa siyang sa wakas mabubunyak na ang buong katotohanan. Gising buong gabi si Sarah Villanueva. Paulit-ulit na umaling-aw-ngaw. Sa kanyang isipan ang sinabi ni Hana tungkol sa boses na humihingi ng tulong mula sa bodega. Posible kayang hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin si Yasmin doon? 5:00 madaling araw sumuko na si Sarah at nagtimpla ng kape. Sa labas niyang bintana tanaw ang maagang umaga ngang Maynila ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng kadiliman. 8:00 ang umaga tumuno ang telepono ni Sarah. Singang Elena Cruz mula sa Andres Bonifacio High School.
Ma'am Sarah, may oras po ba kayo pwede? Po ba kayong pumunta? Rito sa school, may mahalaga po. Akong nakita tungkol kay Yasmin. Agad na pumunta si Sarah sa high school. Naghihintay si Gnong. Cruz sa faculty room, hawak ang isang maliit na USB. Seryoso ang kanyang mukha at bahagyang nanginginig ang kanyang nga kamay. Ano po ito kapon? Po dinala ito ni Giza sa mga kaklase ni Yasmin. Isang batang nagngangalang Patricia. Sabi niya ipinatago raw ito ni Yasmin sa kanya bago siya mawala, isinaksak ni Ngeng. Cruz ang USB sa computer at lumitaw ang ilang file. Isa rito ay isang video file. Ang pangalan ng file ay simpleng ebidensya. Maambago po ninyo? Panorin gusto ko lang sabihin na napakabigat po ang nilalaman nito. Ihanda niyo po ang sarili ninyo. Huminga ng malalim si Sarah at pinindot ang play button. Nagsimula ang video sa dilim. Malabo ang kuha tila palihim na kinunan gamit ang cellphone. Mayroong oras na nakalagay sa screen 2, 17 AM. Maya-maya narinig ang dahan-dahang pakbukas ng pinto. At mula sa dilim isang anino ang lumitaw. Isang matangkat at payat na lalaki. Si Marco Reyes. Dahan-dahang pumasok si Marco sa kwarto at lumapit sa kama. Sa video narinig ang mahinang boses ni Yasmin. Kakuya, tama. Napo parang awa mo na. Ngunit hindi tumigil si Marco. Lalo pa siyang lumapit at bumulong. Tumahimik ka. Paano kung marinig ka ni mama akin ka lang? Bawal mong sabihin kahit kanino. Ayoko po ayoko, talaga lalong naging desperado ang boses ni Yasmin. Nung biglang nagbanta si Marco. Kapag nagsalita ka si Hannah naman ang isusunod ko. Hindi mas malala pa. Habang lumalaban ka mas, lalong magdurusa si Hannah. Narinig sa video ang pahikbi ni Yasmin. At nagpatuloy ang malamig na boses ni Marco. Ako rin ang may kagagawan ng aksidente ni Papa. Kapag hindi ka sumunod kaya kong ulitin yun, baka sa susunod si Mama o si Hannah naman ang maaksidente. Nanigas ang buong katawan ni Sarah. Si Marco rin ang may kagagawan ng aksidente ng kanilang ama biglang yumanik ang video at naputol. Marahil ay nabitawan ni Yasmin ang cellphone. Ay ito na po ba lahat opo? Sabi ni Patricia. Isang araw matapos kunan ni Yasmin ang video ipinatago niya ang USB at sinabing, kapag nawala ako ibigay mo to sa pulis. Tinakpan ni Sarah ang kanyang mukha. Hindi maalis sa kanyang isipan ang desperadong boses ni Yasmin at ang banta ni Marco na inamin pa ang kasalanan sa aksidente ng ama. Ma'am, kailangan po nating i-report ito agad sa pulis. Nagawa ko na po. Papunta na rito ang ma-investigador. Pakalipas ng 30 minuto dumating ang nga pulis nang makita ni Detective Ramos. Ang video agad siyang kumilos, sapat na ito para arestuhin si Marco Reyes at kailangan din nating muling buksan ang kaso ng aksidente ni Mr. Miguel Reyes. 2:00 ang hapon pumunta ang mga pulis sa bahay ni na Marco para arestuhin siya. Sumama si Sarah. Gusto niyang personal na harapin si Lorna Reyes ang inang nalaman ang lahat ngunit nanahimik. Pagdating sa bahay tila inaasahan na ni Lorna ang lahat. Nang makita niya ang mapulis agad siyang napaluhot at umiya. Patawarin niyo po ako. Patawad. Alam ko po ang lahat. Pero natakot po ako. Sobrang takot. Habang inaaresto na natiling kalmado si Marco. Tila nang iinsulto pa ang kanyang ngiti habang sinasabi ano bang ebidensya niyo. Yung video madali lang ipakayan. Ngunit nang ipakita ni Detective Ramos ang search warrant sa unang pagkakataon nagbago ang ekspresyon ni Marco. Marco Reyes, arestado ka. Para sa kasong sexual assault at sa paggawala ni Yasmin Reyes. Habang dinadala si Marco hinarap ni Sarah si Lorna. Patuloy lang sa pag-iyak at pangingini si Lorna. Bakit? Bakit po hindi kayo nagsalita, hindi ba't ina kayo na dapat magprotekta kay Yasmin? Matagal na umiyak lang si Lorna bago sumagot ng nanginginig.
Sinabi po ni Marco na siya ang may kagagawan ng aksidentang asawa ko. At banta niya kaya niya rin akong saktan. Pero hindi po ba't dapat inunan niyo ang maanak ninyo natakot? Natakot po ako kay Marco. Bata pa lang, iba na siya. Nanankit ng hayop nagsisinungaling. Pero sabi ng asawa ko anak namin siya kaya dapat intindihin. Huminto si Lorna at mas lalong nalungkot. Noong unang sinabi sa akin ni Yasmin ayaw kong maniwala. Inisip ko hindi kayang gawin yan ng anak ko. Pero habang tumatagal nakikita kong nagbabago si Yasmin at dun ko nalaman. Pero bakit po hindi pa rin kayo nakripot? Sabi ni Marco kapag nakripot. Ako hindi lang si Yasmin kundi pati si Hana mas malala ang gagawin niya. At baka raw maaksidente rin ako tulad ni Papa. Galit at awa ang naramdaman ni Sarah. Biktima si Lorna, ngunit kasapwat din. Isinakripisyo niya ang kanyang maanak para sa sariling kaligtasan. Si Yasmin. Nasaan po si Yasmin buhay pa po ba siya lalong? Namutla si Lorna. Et na parang nagbubunya ng isang napakasamang sikreto bumulong siya, hindi. Hindi ko po alam. Si Marco lang ang nakakaalam mula ng gabing iyon. Noon may narinig silang ingay sa labas. Nagsimula na ang mga pulis sa paghahanap sa bodega. Sabay na napatingin sina Sarah at Lorna sa bintana. Maya-maya isang pulis ang tumakbo palabas at sumigaw sa kanyang radyo. Central may nakita kaming mahalagang ebidensya sa bodega humihingi kami ng soko team parang hihinto ang puso ni Sarah. Sa wakas nahanap na ba nila ang palatandaan sa kinaroroonan ni Yasmin at ito ba ay magbibigay ng paasa o mas lalo lang magdudulot ng sakit ng marinig ito ni Lorna tuluyan siyang bumaksak sa sahig. At sa wakas, sinimulan niyang sabihin ang huling sikreto. Ako na po ang magsasabi. Sasabihin ko na po kung anong nangyari kay Yasmin. Lahat-lahat po. Nagsimula ang paamin ni Lorna Reyes. Kasabay nga, ingay ng mga pulis na naghahanap sa bodega. Nanginginig ang kanyang boses na tila sa wakas ay inilalabas na niya ang isang napakasamang sikreto na matagal niyang itinago. Nang gabing iyon, Disyembre 3, gabi yung pagpapatuloy ni Lorna abang tinatakpan ang muka. Narinig ko na namang nag-away sina Yasmin at Marco. Mamatindi kaysa dati. Sumigaw si Yasmin na tama na at si Marco naman sumigaw ng sino ka para sumagot sa akin. Pinigilan ni Sarah ang kanyang hininga habang nakikinig. Sa labas patuloy ang paghahanap. Ngang pulis at paminsan-minsan, maririnig ang tunog ng pahuhukay at mga boses mula sa radyo. Tapos bigla akong nakarinig malakas na kalabog. Parang may mabigat na bumaksak. At hindi ko na narinig ang boses ni Yasmin. Lalong humina ang boses ni Lorna. Natakot akong lumabas ng kwarto. Baka pati ako saktan ni Marco. Kaya, nakunwari na lang akong walang narinig. Anong sumunod na nangyari mga 3:00 nang madaling araw pumasok si Marco sa kwarto ko? Maputla ang mukha niya at may dugo sa makamay, nanindik ang balahibo ni Sarah. Anong sinabi niya? Mana-aksidente, si Yasmin. Nahulog, sa hagdan, sabi niya. Pero alam kong hindi yon aksidente. Huminto sandali si Lorna at nagpatuloy sa nanginginig na boses. Wala nang problema si Yasmin, sabi niya. Kung gusto mong protektahan si Hana, tumahimik ka lang. Sa sandaling iyon, isang sigaw ngang pulis ang narinig sa labas. Detective may bloodstains dito at tingnan niyo to, sabay na tumakbo sina Sarah at Lorna sa bintana. Mula sa pasukan ngang bodega may dalang inilalabas ang nga pulis. Ito ay mga sunog at bahagyang natunaw na damit. At sa mga ito may isang malinaw na makikilala. Isang piraso ng pink na pajama na huling isinuot ni Yasmin. Nang makita ito ni Lorna napasigaw siya at bumaksa sa sahig. Yasmin, anak ko. Yasmin habang tinutulungan ni Sarah si Lorna kinailangan niyang tanggapin ang isang masakit na katotohanan. Malaki ang posibilidad na wala na sa mundong ito si Yasmin.
Pagkalipas ng 30 minuto dumating ang Soko team. Sinimulan nilang suriin ng husto ang bodega. Malawak pala ito at sama sulok tambak ang malumang gamit at kahon. Lumapit si Detective Ramos kay Sarah. Ma'am, marami kaming nakukuhang ebidensya sa bodega. Dugom nga sunok na damit at nag-atubili sandali ang detective. Hindi pa kami sigurado pero may kakaibang reading kaming nakukuha sa likod ng isang pader. Parang may itinago. Nalamig ang dibdib ni Sarah. Posible kayang si Yasmin. Alas 4 ngang hapon sinimulan ang paggiba sa pader. Kasabay ngang ingay ngang drill unti-unting gumuho ang lumang sementong pader. At sa wakas isang maliit na espasyo ang lumitaw sa likod nito. Sa sandaling iyon napigil ang hininga ng lahat. Sa loop ng maliit na espasyo mayroong maputing buto. At sa tabi nito nakakalat ang school ID ni Yasmin. Nang makita ito ni Lorna hinimatay siya. Pati si Sarah ay nanghina at napasandal sa pader. Sa wakas, natagpuan nila si Yasmin. Ngunit hindi sa paraang kanilang inaasahan. Alas 8 gabi nagsimula ang interogasyon kay Marco Reyes sa presinto. Kahit na ipinakita ang nga ebidensyang nakuha sa bodega patuloy pa rin siyang nagmamaang-maangan. Wala akong alam. Hindi ko alam kung nasaan ang kapatid ko at hindi ko rin alam kung bakit may ganyan sa bodega. Ngunit mahinahong. Inilatak ni Detective Ramos ang maebidensya. Marco ang dugo na nakuha sa bodega ay tumugma sa DNA mo at sa DNA ni Yasmin. At ang mga sunog na damit ay ang huling isinuot niya. Papakayan may nag-set up sa akin pakarin batu inilabas ng detective ang isang maliit na voice recorder mula sa isang evidence bag. Natakpuan ito sa isang sulok ng bodega. Mukhang itinago ni Yasmin. At dito malinaw na maririnig ang boses mo. Ang tunog na mula sa recorder ay boses ni Marco. Yasmin, tapos na. Dahil sayo nasira ang pamilya natin. Hindi ko na kaya. At sumunod ang desperadong sigaw ni Yasmin. Marco, parang awa mo na. Iligtas mo ako. Ano bang ginawa ko ang pakasilang mo ang mali? Dahil sayo na aksidente si Papa, dahil sayo nababali si Mama. Biglang naputol ang recording. Marahil ay naitago ito ni Yasmin sa huling sandali. Kahit narinig ang sariling boses patuloy pa ring tumanggi si Marco. Peke rin yan, may gumaya lang sa boses ko. Ngunit kitang-kita na sa kanyang mukha ang pagkatalo. Inilabas ni Detective Ramos ang huling baraha. Nahanap namin ang diary ni Yasmin sa kwarto mo. Itinago mo di ba sa diary na yun detalyadong nakasulat ang lahat ng ginawa mo sa kanya. At sa cellphone mo dose-dose ng illegal videos ang nahanap namin na kuha mo kay Yasmin. Pakirin ba ang maito sa wakas natanggal ang maskara ni Marco? Ngumisi siya ng malamig. Sige na, ako na. Ako ang pumatay kay Yasmin. Ako rin ang nagplano nga aksidente ni Papa. Ako lahat. Bakit mo ginawa yun? Si Yasmin, hindi siya sumunod sa akin. Lumaban siya. Kaya, bibigyan ko lang sana siyang leksyon pro. Aksidente lang. Aksidente rin ba ang pagtago sa bangkay niya sa likod ng pader? Hindi na sumagot si Marco. Isang malamig na ngiti lang ang isinukli niya. Alas 11 nga, gabi pinuntahan ni Sarah, si Hannah sa DSWD shelter, narinig na ngang bata na arestado, ang kanyang kuya ngunit hindi pa niya alam ang katotohanan tungkol kay Yasmin. Ma'am, ligtas na po ba talaga ako? Mahigpit na niyakap ni Sarah si Hannah. Gusto niyang siguraduhin na hindi na muling magdurusa ang batang ito. Oh, Hannah, ligtas ka na. Tapos na ang lahat ng masama. Ngunit sa isang bahagi ng puso ni Sarah mayroon pa ring sakit. Ang bigat ng konsensya na hindi niya nailigtas si Yasmin at ang panghinayang na hindi napigilan ang trahedya, mamahinang tanong ni Hannah. Kailan po babalik si ate? Pinigilan ni Sarah ang kanyang luha. Si ate? Pumunta? Na siya sa langit. Pero lagi kaniyang babantayan.
Nang gabing iyon formal na kinasuhan si Marco Reyes ng pakpate at ang malagim na katotohanan ng pagkamatay ni Yasmin Reyes ay sa wakas lumabas na sa mundo. Ngunit walang sinuman ang makangiti. Huli na ang hustisya at napakabigat ng katotohanan. Lumipas ang 6 na buwan. Muling dumating ang taksibol sa Maynila at isang bagong school year ang nagsimula sa maliit na paralan sa Quezon City. Nagtuturo pa rin si Sara Villanueva doon ngunit tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Si Hana Reyes ay nasa ilalim na ngayon ng kanyang pansamantalang pangangalaga. Si Lorna Reyes ay sumasailalim sa psychiatric treatment dahil sa matinding trauma at hindi na kayang alagaan si Hana. Nag-apply si Sara sa korte para sa temporary guardianship. At si Hana mismo ang nagsabing gusto niyang manatili kay Sara. Ma'am, nakipaglaro po ako sa mga kaibigan ko sa school kanina. Si Hana ay malayo na sa dati. Bumalik na ang kanyang pagiging masayahin at bibo. Tuwing nakikita ni Sara si Hana, masaya siya ngunit mayroon pa ring kirot sa kanyang puso dahil sa konsensya na hindi niya nailigtas si Yasmin. Nahatulan si Marco Reyes ng habambuhay na pagkakakulong, napatunayan ang lahat ng kaso laban sa kanya, pakpatay, sexual assault at frustrated parricide para sa kanyang ama. Hanggang sa huli, hindi siya nagsisi at sa korte isang malamig na ngiti lang ang ipinakita niya. Isang Sabado ngang hapon nakaupo sina Sara at Hana sa isang maliit na parke. Maganda ang panahon at ang tawanan ng mga bata ay umaling-aungaw sa buong lugar. Ma'am, pwede po ba akong makwento tungkol kay ate? Maingat na tanong ni Hana. Nitong nga, nakaraang araw madalas nang ikwento ni Hana si Yasmin. Nung una malungkot siya at umiyak, pero ngayon kaya na niyang ngumiti habang inaalala ang magagandang sandali. Una man, Hana, ikuwento mo lahat. Ang galing-galing pong tumuktok ng piano ni ate. Kapag tinutuktok niya yung nocturne ni Chopin, sobrang saya ko po. Parang anghel po siyang tumuktok. Puno ang pananabik ang mga mata ni Hana ngunit wala na ang takot. Lagi pong sinasabi ni Ate Hana, napakahalaga mong bata. Ikaw ang pinakamaganda at pinakamabait sa buong mundo. Hinawakan ni Sara ang kamay ni Hana. Nakakaanti na makita kung paano niya ginagamot ang kanyang nga sugat gamit ang magagandang alaala ni Yasmin. Ma'am, pwede po ba akong sumulat ng letter para kay ate? Letter? Opo. Nasa langit po siya. Di ba gusto ko pong magpadala ng sulat doon? Ngumiti si Sara at tumango. Magandang ideya yan. Pag-uwi natin sumulat tayo ngang magandang letter. Nang gabing iyon, buong puso na sumulat si Hana. Sulat kamay ngang isang batang ngunit punong katapatan. Para kay ate-ate, kumusta ka na po? Ako po sobrang saya ko na ngayon. Kasama ko po si Ma'am Sara at hindi na po ako nananaginip ngang masama. Marami na rin po akong kaibigan sa school. Sinusubukan ko pong maging pinakamaganda at pinakamabait na bata tulad ng lagi mong sinasabi. Miss na po kita, pero hindi na po ako malungkot. Alam ko pong binabantayan mo ako. Mahal na mahal kita, ate. Napaya si Sara habang binabasa ang sulat ni Hana. Nakakaantik ang kanyang pagiging puro at matatag. Pakalipas ng 1 buwan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang ginigiba ang bahay ni na Marco, isang mahalagang ebidensya na nakaligtaan ng maimbestigador ang natakpuan. Sa likod ng isang lumang aparador, isang maliit na sobra ang nakita. Ito ay huling sulat na itinago ni Yasmin. Sa labas ng sobre nakasulat ang para kay Hana. Sa sulat kamay ni Yasmin, ibinigay ngang pulisya ang sulat kay Sara. Kasama si Hana, binuksan ni Sara ang sulat. Para sa pinakamamahal kong kapatid na si Hana, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, wala na ako sa tabi mo. Patawat, Hana. Patawarin mo si ate dahil hindi kita naprotektahan hanggang sa huli. Muli nang isilang kamahal na mahal ka na ni ate. Noong una kong narinig ang tawa mo, pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. At noong una mo akong tinawa na ate, nangako ako na poprotektahan kita habang buhay. Pero hindi ko natupad ang pangakong yun dahil natakot ako kay Kuya Marco
dahil natakot ako kay mama hindi kita lubusang naprotektahan. Iyon ang pinakamalaki kong pagsisisi. Hana, huwag kang masyadong malulungkot dahil nawala si ate. Palagi akong nasa tabi mo. Kapag tumatawa kakasama mo akong tumatawa, kapag umiyak kakasama mo akong umiyak. At Hana, may huli akong hiling. Huwag kang tumulat sa akin. Dahil sa takot hindi ako humingi ng tulong, pero sana huwag mong gawin yun. Kapag may nakakatakot na nangyari, sabihin mo agad samga nakakatanda at humingi kang tulong. Ikaw ang pinakamahalaga at pinakamagandang bata sa buong mundo. Ikaw ang yaman na gusto kong protektahan habang buhay. Ang hiling ko ay lumaki kang masaya at maging isang mabuting tao. Sa huli, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumutulong sa iyo. Lalo na kay Ma'am Sarah. Kung poprotektahan ka niya, makakapagpahinga na ako ng payapa sa langit. Hana, huwag mo akong kalimutan. Pero huwag kang malulungkot dahil sa akin. Gusto kong makita kang nakangiti. Mahal na mahal, kita aking pinakamamahal na kapatid. Mula sa iyong ate na magmamahal, sa iyo magpakailanman, Yasmin Reyes. Matapos basahin ang sulat, matagal na umiyak sina Hana at Sarah. Ang huling pagmamahal ni Yasmin ay tumagos sa kanilang mapuso. Ma'am, nangingini na sabi ni Hana, mahal na mahal po pala talaga ako ni ate. O naman Hana, ikaw ang pinakamamahal niya sa buong mundo. Niyakap ni Hana ang sulat. Mahal na mahal ko rin po si ate. At tulad ng sinabi niya, hindi na po ako malulungkot. Ipapakita ko po sa kanya ang ngiti na gusto niyang makita. Nang gabing iyon, habang tulog si Hana, nag-isip si Sarah. 8 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang lahat. Nung unang sinabi ni Hana na si Papa ang gumawa, nito hindi niya inakala na ganito kasama ang katotohanang nakatago. Ngunit ngayon tapos na ang lahat. Nasa kulungan si Marco Reyes at si Hana ay nagsisimulang bagong buhay sa isang ligtas na lugar. At si Yasmin, sa wakas nakahanap na siyang kapayapaan. Kinabukasan sinabi ni Hana kay Sarah, Ma'am, gusto ko pong mag-aral ng piano. Piano, opo. Gusto ko pong tuktugin. Yung paborito ni ate yung nocturne, Chopin. Para po sa kanya. Ngumiti si Sarah at niyakap si Hana. Ang batang ito ay bumabangon mula sa sakit at nakakaroon ng bagong pangarap. At sa pangarap na iyon, puno itong pagmamahal para sa kanyang ate. Sige Hana, sabay tayong mag-aral ng piano para marinig ni ate ang pagtugtog mo mula sa langit. Ngumiti ng malaki si Hana. Opo, siguradong matutuwa po si ate. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang misteryo. Tinatalakay nito ang malalim na problema ngang pananahimik sa ating lipunan. Dahil hindi binalawala ni Ma'am Sarah ang maliit na senyales mula kay Hana na bunyak ang katotohanan. Kung ikaw ay nasa posisyon ni Ma'am Sarah, ano ang iyong gagawin? Makakaroon ka ba nga lakas ng loob na paniwalaan ang isang bata at hanapin ang katotohanan hanggang sa dulo? At tulad ni Lorna, sa halip na magpatalo sa takot at manahimik, makakaroon kabang tapang na protektahan ang iyong gaanak. Ang pagdurusa ni na Yasmin at Hana ay isang realidad na maaring mangyari kahit saan sa ating paligid. Minsan ang pinakamalapit na pamilya ang siyang pinakamalaking panganib, at sa isang tila normal na tahanan maaring may nakatagong masamang sikreto. Tulad na ipinakita sa huling sulat ni Yasmin, ang tunay na pag-ibig ay ang handang isakripisyo ang sarili para protektahan ang mahal sa buhay. Tulad ni Hana na nagsimula ng bagong buhay dala ang pagmamahal ng kanyang ate. Ang makasukat ay maaring makilom at laking mayroong pag-asa. Kung ang kwentong ito ay umantik sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. At ibahagi ang nga makabuluhang kwentong tulad nito sa mas maraming tao. Sana lahat tayo tulad ni Ma'am Sarah ay matutong makinig sa maliliit na senyales at mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan.
Ang inyong interes at suporta ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang lumikha ng mas marami pang nakakaantik na kwento.